Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Wow, na-attract mo yung opportunity, you're firm, secure kasi pentacle to na stable, and buo, yan. At na-attract mo yung may huge offer, or a huge offer, o may offer sa'yo na huge offer. Yan, malagintong offer, parang o makapag-purchase ka ng house and lot, or merong mag-offer sa'yo na titira na kayo sa isang bahay, no? Na mag-settle down na kayo, ganun. Magsama na kayo, pwede ganun. Ano pa? Oh? Yan ang offer sa'yo. Magkaroon ng union sa inyo yung magsama kayo agad. Tingnan natin. Oh, yung magsama kayo agad. Yung hindi ka na malayo sa kanya. Ayan. Para makapiling ka na niya. Yung magkaroon na ng stability sa inyo, ganun. Anong palang? Upright ba? In reverse. In reverse. What's with the King of Wands in reverse dyan? Ay, parang energy ba ng person mo to? Hindi. Enemies mo, ng King of Wands. Energy ng enemies mo na marunong sa spiritual to. O may ginagawa sila mga kaliwa, gano'n. Baka ganun. May ginagawa sila mga kaliwa. Wala silang confidence ngayon. Full of insecurities. Nawalan sila ng tiwala sa sarili nila, sa mga ginagawa nila. Sa ginagawa nilang spiritual. At hindi kasi nag-grant. Hindi nangyayari. Ang gustong-gusto nilang mangyari, o yung mga wini-wish nila, yung mga ginagawa nilang spiritual, hindi nag-grant. Hindi nangyayari. Nawala na sila ng confidence sa mga pinagagawa nilang spiritual ng kaliwa. Anong nangyari pati? Bounce back? Bounce back sa kanila. Kaya, ganun. Ano pa yung body man energy ba yan? Pure. Kasi puti ito eh. And, nagpapakatotoo ka. Hindi ka mayabang. No, kung may pinagdaanan ka eh, sinasabi mo yung totoo, yan ang hindi mayabang. Ay, hindi ka nagpipretend. Basta kung ano lang totoo, no? At kung tingin ng iba ay okay ka lang, sabi lang naman pinagdaanan mo na parang pangiti-ngiti ka lang, tinanggal mo yun, no? Yung parang yun ang tingin nila sa'yo. Parang nireveal mo yung totoo na nasaktan ka din, umiiyak, mga ganun ba? Na merong mga bagay na hindi mo alam, mga ganun ba kasi naka-blindfolded dito, di ba? So, ano pa? And thought. Your thought is stable and magaling ka mag-isip. Siyempre, thought yan, no? And possible idealistic ka. Magaling ka mag-isip eh. And maring innovative yung thought mo, yung isipan mo, no? Innovative ka. And then, parang nakaka-inspire yung isipan mo, the way ka mag-isip. And then, ano pa ang about sa'yo? If you wanna, when you're right, boy, when it's strength, boy, nothing at all. Ayun, no, tinatanggal mo tayo mask mo. Kung yun ang tingin ng iba sa'yo, yung may mask pa noon na ganyan ka, ikaw mismo nag-reveal kung ano ka, kung anong klase ka ng tao, kung ano ka talaga, kung sino ka, who you are. who you really is. Kung anong personality mo, kung anong pagkatao mo, kung anong klase ng tao.
kind-hearted ka pa sa mga animals, so mapagmahal ka, grounded, rooted, brave, reveal kung sino ka talaga, Iba kasi full of pretensions. Takot na malaman kung sino sila. Puro na lang kapikian. Kasinungalingan. Kasi ayaw nilang malaman yung totoong sila. Kasi ang totoong sila ay evil. Ang gusto nila ay mabango sila. Lahat ng maganda. Kapiki naman. Yun ang makita sa kanila ng mga tao. Mas maganda yung magpakatotoo. Diba? So, ano pa? Darating sa'yo. Uy! Person ba to? Oh, person. Ang darating sa'yo. Na parang may labanan. O nakipaglaban. Nakipaglaban siya. Itong si Hierophant. Nakipaglaban. May kalaban na. Nakipaglaban siya sa Hierophant. Ito na ba yung yung mag-offer sa'yo ng something huge na offer? Yan na ba yan? Mukhang siya na. Upright pa yan. Hindi. Hindi daw. Iba to. Or kaya ay siya ba yung magkakaroon ng union sa inyo? Siya itong magkakaroon ng union sa inyo. Maaaring ito, na-attract mo lang itong mga opportunities, huge offer, ganyan, yung sa Ace of Pentacles, no? Pero ito, may union na mangyayari. So, ito na yung mag-offer, hindi yung mag-offer. Ito na yung magkakaroon ng union sa inyo. Kasi mag-reach out siya, maging courageous and brave na mag-reach out. Ito pagod na pagod sa labanan, spiritual for sure. Ano itong labanan na ito? Paglaban siya spiritual. Ano ba ito? Upright pa ba yan? Parang palang ba yan eh? Let's see. Oh, spiritual to. Kaya nga ganyan guys, oh. Kaya nga ano to eh, oh. Oh, magician. Witches kalaban yan. Sino ba nagagay dito ngayon, God? If you wanna, yes, God. God, ano nagagay dito ngayon? Tutulungan niyo po ba to? God, tutulungan mo po ba yan? Yung Hierophant. Kasi mayroong mga witches na kalaban. Tutulungan niya yan kasi nahirapan. Tutulungan niya o kaya patulungan sa angels. Kasi kampo ng kadiliman ang kalaban dyan. Sa kadiliman, sa darkness. Alam niyo naman ngayon, madaming evil. Kasi nga, nasa end of times, no? So, ano yung may kalaban si person spiritual. Marunong ba this person makipaglaban sa spiritual? Marunong naman siya sa spiritual na laban. May psychic abilities ba to sa Hierophant? Isa kasi yun sa magamit. Wala. Ano ba yung nagagamit ko sa panlaban sa mga fallen angels na sa vision ko? Ano ba yun? Psychic abilities ko ba yun? Basta, psychic abilities ko lang pala yun. Psychic abilities ko lang yun. Like perception, psychic abilities yun. Intuition, clairaudience, yan ang mga psychic abilities. Clairvoyance, yan ang mga psychic abilities eh. Alam ko medium abilities, yan psychic abilities din yan. Yun lang panlaban ko doon. May napatay ba akong fallen angels doon sa labanan? Meron na. Weird. Alam ko may napatay ako eh. Oh my gosh. Ano pa? Ano yun? Ano ko yun? Ano ba yan? Trial? Trial po ba yan, God? Trial ba yan?
trial ba yung labanan na yun? Trial. Trial daw yun. Ay. Well, sample lang yun. Trial. Well, ano pa? Ano pa? Tungkol sa person mo na to. By the way, Hierophant. So, ibig sabihin, merong pagkakaiba sa inyo nito. Pwede sa beliefs, paniniwala nyo, sa kinalakihan nyo, sa mga sa religion. Pwede sa religion din. Magkaiba yung religion nyo. Basta may pagkakaiba sa inyo yan. Or race. Pwede din. May feeling sa'yo na Hierophant ko yan. Eight of Pentacles in reverse. Parang tinatawan parang pagod na pagod siguro to kasi nga, di ba, nakipaglaban siya. Parang tinatamad mag-effort sa ngayon. Kasi nga, nakipaglaban siya. Parang, exhausted siya ngayon. Hirap na hirap nga daw siya eh. Exhausted siya, tapos parang nakabind siya, guys. Naka-restrict. May paglaban siya, at least hindi naman siya sumusuko. Challenges niya lang yan, pero tutulungan naman siguro yan. Tutulungan na yan. Ano pa? Kasi hirap na siya. Kasi parang puno siya ng baggage. Mga ganun ba? Kanina, sanay, tinabuan sa tayo. Kanina nang lumabas. Ayan. Ano po ba yung actually guys, kwento ko sa inyo. Yung kapangyarihan ng mga fallen angels, parang iba-iba yung color nun. Parang may color siya. Merong green, parang sa nature ba na color ba? Na maliwanag, mga ganun. Merong pula, mga ganun. Basta, I cannot explain it to you, pero meron silang kapangyarihan. Basta meron, syempre, fallen angels yan. So, it's up to you kung maniwala kayo. Sa vision ko lang yan. Sa vision ko na nakipaglaban ako. Sa vision ko yan. Parang panaginip pa. Or in a trance state. Actually, kadalasan itong mga ganun, in a trance state. Yung parang half tulog, half gising ka. Ganun. Iba yung imagination. Yung parang nag-imagine ka. Iba yun, hindi yung vision. Yung vision ay parang half tulog ka, half gising. Or kaya yung in a trance state kung tawagin. Or kaya yung tulog ka. Parang akala mong panaginip. Pero yung vision ay totoo siya. Kaya magkaiba yung vision sa panaginip. Yung panaginip ay illusion ng isipan. Hindi siya totoo. Pero pag vision, totoo yun. So yan, totoo nangyayari or kaya magkatotoo. Mga ganun ba? Pero kadalasan totoong nangyayari kapag vision. Like, kung merong aswang sa paligid mo, kunwari kung sa labas ka matutulog, sample na lang yan. Kahit yung mga spirits, nakikita yan sa vision ko, nakikita ko yan pag may mga naka-aligid-aligid sa akin ng mga spirits, yung mga monitoring spirits, nakikita ko yan sa vision ko yung mga yan. Pag meron. Ang makarelate dyan yung nagkakaroon, yung basta yung may ganyan din, yung nakakayanan. Sa tingin ko madami naman sa inyo yung may ganyang kakayanan siguro. Ewan ko lang. Kahit aswang nga makikita mo sa vision mo, pag may nakatake siyang aswang, basta pag tulog ka, kung sa labas ka matutulog, may aswang talaga. Doon sa amin sa Iloilo, kahit sa labas ka matulog, wala. Wala doon. Dito talaga sa isla, guys. Pag doon ako sa taas matulog,
Asahan mo. Asahan mo talaga may aswang talagang ma-atake. Tsaka tumutunog yung tik 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 tik. O tsaka iba-iba yung tunog nila. Hindi ko nga alam kung ano yung tunog nila. Sabi na asawa ko, may aswang, may tik tik. Sabi ganun, may wakwak, may tik tik. Dalawa pa namang klase. Wakwak tsaka tik tik. Tsaka yung sa kapitbahay namin dati may buntis guys. May nakita yung asawa ko na aso na puti, parang puti ata yung sabi niya. Puti daw, malaki daw sa taas ng bubong nila. Meron talaga aswang dito. Kahit elemento, makikita sa vision yan. Hindi mo makikita ng mata mo yan. Pag nakapikit yung mata mo, yung parang half tulog, half gising ka. O kaya tulog na tulog ka, pwede din. Ganun ang vision. I cannot explain it to you unless kung ma-experience yan, ha? Yan. Hindi ko ma-explain sa inyo ng thoroughly yan. Kasi masyado ng mga malalalim kasi yan. Mga profound na kasi yung kadalasan. Baka yung iba hindi makarelate pa. So, ano pa? Mga weird lang. May mga psychic abilities at basta yung may psychic abilities kasi psychic ability yan eh. Yung makarelate dyan. Yung may mga psychic abilities yan. Ano ang message ng God for you? Admit your true feelings to yourself. Be honest to yourself. Only you know what it is that you truly desire. Aminin mo sa sarili mo kung ano talaga yung totoo mong feelings. Maging honest ka sa sarili mo. Ikaw lang nakakaalam kung ano talaga yung totoo mong dinidesire. Kung ano dinidesire mo, ano mangyari sa buhay mo, kung sinong gusto mong makasama, kung sinong gusto mong kapiling, mga ganun. Kung ano yung gusto mong buhay, mga ganun. Kung ano yung dinidesire mo sa buhay. Kung ano yung dinidesire mo mangyari sa buhay mo. Sa love life mo, sa finances mo, sa lahat. Hindi mo kailangang tanggi. Para bang kung yung person mo ay, kunwari sa person mo na yan ay gusto mo naman talaga makasama, makapili. Pero dahil sa complicated ang situation ninyo, tanggi mo lang, sabi mo na, ay hindi ko na mahalin, wala na akong gusto dyan. Hindi ko na type yun, ay ayaw ko sa kanya. Ano pa ang message ng God for you? Five swords in reverse. Ano yan? Wala nang superior sa buhay mo. Kasi in reverse eh. Wala nang superior sa buhay mo kaya magkakaroon na ng growth. Wala nang superior. Wala yung superior. Search nyo na lang guys. Ano yung superior? Ayaw ko mag-explain. Na-explain ka minsan pagka sinisipa ako mag-explain. Ano ang next na mangyari sa buhay mo nun? Magsasucceed ka na, maging masayahin ka na, maging masaya na yung buhay mo, maging positive. Dapat kasi ay mag-focus no, yung bawat isa sa positive, no? At yung pagtutulungan, maging mabuti sa kapwa, no? Hindi pa papunta sa impyerno, sabis. Diba? Maging maging mabuting tao at huwag maging selfish na gusto yung kamkamin sa kanya lahat. Huwag ganun. Dapat marunong tanggapin kung ano yung meron siya. No? Huwag yung kamkamin, huwag maging greedy, huwag maging gahaman, huwag maging alam niyo hindi makatwiran, di ba? So, ano pa? Maging positive na, maging optimistic ka, maging active, bold and daring, full vitality. Maging successful ka niyan kasi the sun yan eh. And ano pa? Para maging positive na talaga yung buhay mo. Maging masiyahin ka na, maging joyful, useful looking, wala nang nagbibigay ng stress sa'yo. Ganon.
Ano yung mensahe sa'yo ng person mo at ano magkakaroon ng union sa inyo? Ano may message siya sa'yo? Hierophant yung kanya energy. Mag-release daw talaga siya. Ayan. Mag-release si Hierophant. Dahil hindi niya makontrol ang emosyon niya sa'yo. Meron ba yan? Nalulungkot talaga siya at nag-grief. Dahil wala ka sa buhay niya, nung na-lose ka niya, or dahil wala ka sa buhay niya, dahil malungkot ang kanyang buhay, ganun. Dahil wala ka sa buhay niya, dahil hindi ka niya kasama, ganun. Kailangan ka niya sa buhay niya. Hierophant na yan para hindi na siya mag-grief, hindi na siya maging malungkutin, hindi na siya dadanas ng emotional turmoil. Kaya mag-release talaga siya para makapiling ka na niya, para magkaroon ng relationship sa inyo, mag-umpisa na kayo ng relationship. Upright kaya itong hermit. Yeah, it's upright. At para mamuhay na ng tahimik. Ganon. Mamuhay na siya ng tahimik. Ayan. Kasi kasama ka na niya. At alam niyo may privacy kayo. Ganon. And puno daw siya ng baggage. At may kumukontrol sa kanya yung devil. Yun ang sinasabi ng person mo. Hindi. Yun ang sinasabi, pupugan, may devil akong control. Hindi. May bumubuo sa kanya na baggage. O parang sinusulsulan siya ng devil. Kaya, hindi yung devil. May nagtutulungan pala. Ayun na yung mga witches. Hindi devil itong gumagawa ng skin dito sa person mo. Mga witches yan. Nagtutulungan sila para mapuno ng baggage to sa person mo, para ma-chain, para ma-stagnan, para hindi makapag-take na action sa'yo, di ba? Mga tao lang din talaga yung meron sa pagka-ibig talaga, guys. Kaso lang, yung mga ganyan ay impyerno din ang kabagsakan. Ito mga na-atake sa person mo na to, saan mapupunta po yan? God, yung mga yan na-atake sa person mo, naridingan. Impyerno, pag namatay na sila. Mga witches yan sa impyerno. Witches. Ayan, sa impyerno sila mapupunta. Yung mga yan. Bakit? Kasi evil sila. At mas superior sa buhay ng person mo. Kahit gano'n pa ganda yung buhay nila, kahit sikat pa yan, kahit mayaman pa yan, dito yun sa mundo, is kabilang buhay, apoy na yun nandun, nagkayamanan na dun apoy, at sulpor sa impyerno. Hindi na nila may pagmalaki yun, wala sila may pagmalaki doon, puro sufferings doon. Ano po ba ang nasa impyerno? It's a place of tormentation. Kaya torment. Hindi, yun. It's a place of extreme tormentation. Extreme tormentation. Ayan, extreme tormentation. It's a place of extreme tormentation. Hindi lang it's a place of tormentation. It's a place of extreme suffering. It's a place of extreme suffering. Extreme pala, hindi lang pala place ng sufferings, or maybe intense suffering, pwede din ganun. Oo, intense suffering, o diba, hindi lang suffering, hindi lang place ng tormentation, kundi intense, extreme tormentation, nandoon sa impyerno. Alam naman, place ng happiness, place ng enjoyment, iba doon kaysa sa dito sa mundo to. So yun ang kanyang ma-experience na forever doon. Kung manonood sila dito o mapanood nila to, baka sabihin nila nananakot.
Sinasabi ko lang totoo. Kaya nga, tinatanong ko eh. Tinatanong ko, paano ba yun nandun? No? Kung dito sa mundo ay pinapadusan ng iba, sige sila pamisti sa iba, sige sila panalot sa iba, na parasite sila sa buhay ng iba, dahil parasitic lifestyle. Doon sila ang magdusa doon. Extreme sufferings pa, extreme tormentation ang danasin nila doon. Extreme pala. Tindi pala yun. Pero ayaw nila yan. Kadalasan sa may ayaw nila magbago, ayaw nilang sundin ko na yung tama. Kasi baluktot na nga talaga yung mga yan. Ayaw nila magpakamabuti o sundin ko na yung tama, no? Ayaw nila iwaksi yung kasamaan, paggawa ng masama, TV. Ganun na sila eh. May free will naman kasi sila. So they're in a path na papunta sa impyerno. Kaya sabi ni Jesus Christ, a very few, no? O very konti, no? Very few. Hindi lang few, kundi a very few. Yun ang alam ko, very few talaga eh. Yun ang alam ko. Yung nasabi niya, yung sinabi ni Jesus Christ, na very few daw yung nakasumpong na daan papunta sa langit. Kaya, kunti lang talaga ang nakakapunta sa langit. Yung mga nakapunta sa Garden of Eden, yung mga nakakarating sa langit. Kasi kunti lang talaga yung sumusunod sa kung yung tama eh. Kunti lang ang mabuti. Iba, pwedeng mabuti sa harapan ng iba, pero pag talikod pala, demonyo pala. No, very cunning and deceitful pala, o diba? Alam nyo guys, iba yung pure-hearted, kind-hearted, yung mabuti talagang tao. No, at hindi mga deceitful, hindi yan mahilig magsinungaling. Kasi sino bang hari na kasinungalingan? Diba si devil, no? Devil ang hari ng kasinungalingan. So pag ang tao ay mahilig magsinungaling, alam na kung saang side siya. Yung iba proud pa na magaling magsinungaling, na napapaniwala nila yung iba sa kasinungalingan nila, na nagagawa nila ng deceit, nalinlang nila yung iba, pero hindi nila alam ay mapunta sila sa impyerno. Yun ang mga foolish crook. Yan ang ano dito sa mundong to ngayon, parang nangibabaw crook. Kabaluktutan, ka-foolishan, ka-evilan. Ano ang next na mangyari sa buhay mo yan? Lang po ba in the world na yan? Gusto ko in reverse. There is a new cycle, a new beginning, guys. Mangyayari. And then, ano ang next move ni person mo sa'yo na si Hierophant? Kasi yan daw ang darating. Hindi na siya maging defensive. Ayan. Makipagbalikan sa'yo. Mag-reach out sa'yo. Parang open na yung niya. Open na siya for a reunion or yung makipagbalikan sa'yo. Yan. Mag-i-invest siya sa'yo. Kakaroon ng equal give and take sa inyo. May hindi na malulungkot. At
hindi na magmumukmok. Kumbaga makarecover yung sa kalungkutan, gano'n. Maybe kayong dalawa both. Kayong dalawa, oh. Kasi, divine timing na. Yes, divine timing na. Oh, kasi divine timing na. Oh, and protektahan na kayo ng angels dyan, ng kalangitan, sa mga deceit and scheme ng iba. Parang hindi na sila makagawa ng mga deceit and scheme. Meron ng boundary. Parang hadlangan na. Parang itigil na o hindi na sila makagawa sa inyo ng scheme and deceit. Hindi na sila makapag-take na action o yung mga ginagawa na hindi na magkaroon ng effect sa inyo or hindi na makapang-harm, hindi na makapang-atake, mga ganon. Hindi na makapinsala, hindi na maka-apekto, hindi na para mag-juggling pati sila, mga ganun pati ang mangyari sa kanila. Kaya matuloy ito na kung puntaan ka ng person mo, mapupuntahan ka na ng person mo, there is alignment na mangyayari niyan. Gaganyan. At bubuo kayo ng pamilya. Ayan. Anong gusto sabihin pa sa ng person mo? Talagang porsigido siya na i-offer sa ito kahit mabagal kasi may labanan pa nakipaglaban pa sa spiritual na-restrict na tong person mo So, luwain mo na lang. So, yan. At seryoso naman siya talagang determinado siya kahit may mga balakid. So, ayan. Ito na lamang for collective